Okay, may lumabas po mga sangkay na isang impormasyon doon sa US na ang kanila daw pong mga sundalo pinaghahanda na sa Battle of Armageddon. Ito daw po ang magiging final war na magaganap sa ating mundo kasi yun po ay nakasulat sa Bible yung about sa Battle of Armageddon. Yun po yung final war, pinakamalaking digmaan na magaganap sa ating mundo. Pero ano nga ba ang mayroon dyan? Totoo nga bang itong nangyayari ngayon dyan sa Iran ay Battle of Armageddon? Pag-usapan po natin ito, mga sangkay. Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. At very interesting mga sangkay itong nilabas na impormasyon ngayon na ang war na nagaganap ngayon sa Middle East ay iyan po ang tinatawag na Battle of Armageddon. Tingnan po natin yan, mga sangkay. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Tingnan po natin kasi ito po yung lumabas na update. Ayan. Breaking, US commanders tell troops the Iran war is God's final battle and that they are on a mission to usher in Armageddon for Jesus. Okay, yan na daw po yun, mga sangkay. Well, yan na kaya, mga sangkay, ang Battle of Armageddon. Tingnan natin, mga sangkay, ang propesiyang yan. Ang Battle of Armageddon, nakasulat po yan sa Bible. Isa po yan sa mga prophecy, no, na nakasulat sa Bible. Eto, sa Book of Revelation ng Biblia, sinabi po dito, they are demonic spirits that perform signs, and they go out to the kings of the whole world to gather them for the battle on the great day of God Almighty. So yun po yun, mga sangkay. Ang mangyayari, may mga masasamang espiritu, no, na aastang tao, siguro sila po ay tao at that time, then iaano nila, mga sangkay, kumbinsin nila yung mga leader ng ating mundo na sumama sa digmaan na ito, mga sangkay. Ngayon, sabi dito, then they gathered the kings together to the place that in Hebrew is called Armageddon. So yun po ang mangyayari, mga sangkay. Iipunin nila lahat ng mga hari, lahat ng mga prime minister, lahat po ng mga presidente. Tapos, mga sangkay, gigirahin po nila ang Israel. Yan po ay nakasulat sa Bible, mga sangkay. May mga nagsasabi pa nga, may mga Bible scholars na nagsasabi na posible daw na kasama dito ng Iran o Persia po yan sa Bible, mga sangkay, itong Russia. Possible China at mga kakampi pa po nitong bansa. Ngayon, para mas malinaw, mga sangkay, eto, basahin po natin. Sa Book of Revelation pa rin, sa Pahayag, chapter 19. Ito po yung detalyado na mangyayari sa araw ng Battle of Armageddon. Kaya na mag-judge kung ito na ba ang nangyayari ngayon ay Battle of Armageddon. Sabi dito, pagkaraan nito'y nabuksan ang langit. At nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinatawag na tapat at totoo sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Sa araw po ng Battle of Armageddon, bababa ang ating Panginoong Hesus kasama yung mga anghel ng Diyos. Galing sa langit, literal po yun ang mangyayari, mga sangkay. At makikipagdigma sa mga tinatawag na hari ng lupa. Kasama po niya dito yung mga sundalo ng langit
At dito naman mga sangkay, sa kabilang banda, yung mga hari na ito, siguro ito na po yung mga leader ng buong mundo, makikipagdigma sa Israel kasi ang purpose kung bakit bababa si Jesus para sagipin ang Israel at itatag ang kanyang gobyerno sa lupa mga sangkay. Yung tinatawag po mga sangkay na millennial reign or millennial kingdom. Ngayon, anong mangyayari sa battle na ito? Parang nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata at sa kanyang ulo ay mayroong maraming korona. Nakasulat sa kanya ang isang pangalan niya na siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan. Ito po yun. Si Jesus po yun mga sangkay. Basang-basa sa dugo ang kanyang kasuutan at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Yun. Sumusunod sa kanya ang mga hukbo ng langit na nakadamit ng malinis at puting lino at nakasakay rin sa mga kabayong puti. Yan na po yun mga sangkay. Yung sinasabi po natin. Kasama po niya ang mga hukbo mula sa kalangitan. Actually, kasama na rin po dyan mga sangkay yung mga taong naligtas. Nadala po sa rapture. Pagkatapos ng rapture, yun na po mga sangkay, magkakaroon ng Battle of Armageddon. Kasama na po dyan yung mga Kristiyano na makikipagdigma laban sa mga masasama sa mundo. Ngayon, sabi dito sa verse 15, may matalim na tabak na lumalabas sa kanyang bibig na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa. Mamamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal at paaagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakasulat sa kanyang kasuutan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nakakakilabot, no? Ibig sabihin, siya ang Diyos, mga sangkay. Nakita ko naman ang isang anghel na nakatayo sa araw. Sumigaw siya ng malakas at tinawag ang mga ibon sa himpapawid. Halika kayo at magkatipon para sa malaking handaan ng Diyos. O, ito po mga sangkay, mangyayari na po dito sa lupa. No? Pagkatapos po ito mga sangkay ng Battle of Armageddon. Ngayon, ito mga sangkay ang mangyayari dyan. Since may mga halimaw at that time, mga bad spirit na siyang nanggulo sa mundo, sila po ay nangumbinsi sa mga kilalang mga leader ng bansa para makiisa sa kanilang hangarin. Sabi dito mga sangkay, ito na mangyayari. At nakita kong nagkatipon ang halimaw at ang mga hari sa lupa, kasama ang kanilang mga hukbo, upang kalabanin ang nakasakay sa kabayo at ang hukbo nito. Nabihag ang halimaw, gayon din ang mga huwad na propeta na gumawa ng mga kababalaghan sa harap ng halimaw upang dayain ang mga taong may tanda ng halimaw. Ito na po yung 666 mga sangkay. At sumamba sa larawang ito. At ang halimaw at ang huwad na propeta ay inihagis ng buhay sa lawa ng apoy na nagliliyab sa asopre. Ito po ay ang impyerno, mga sangkay. At ang kanilang mga hukbo ay pinatay sa pamamagitan ng tabak na lumabas sa bibig ng nakasakay sa kabayo. Nabusog ng gusto ang mga ibon sa pagkain ng kanilang mga bangkay. Yan po ay mangyayari during that time, mga sangkay, ng Battle of Armageddon. Lalabas po talaga dyan yung kapangyarihan ng Diyos laban po sa mga, siguro pwedeng magamit na po nila dito yung nuclear defense nila or mga nuclear weapons, mga sangkay. So, dito din, sobrang lala na mangyayari mga sangkay. Ayan po, sa araw ng Battle of Armageddon. Hindi po normal na digmaan po makikita po natin na parang batuhan lamang po ng mga weapon. Siguro yung tao nun mga sangkay, yung mga sundalo na nasa mundo natin, maglalabas sila ng mga special weapon, mga robot, etc. Mga sangkay, di ba? Uso na yung AI, mga AI robots na lalaban sa Diyos.
Pero syempre, ang Diyos ay Diyos eh. Sabi pa nga, di ba, siya po ay hari ng mga hari. Lahat ng ito, lahat ng mga tao na sumama sa digmaan na ito ay papanaw. Mabubura sila ng ganong kabilis. Ngayon, mga sangkay, ito pakinggan po natin. Ito po ay patungkol kasi is the war with Israel, the war of Ezekiel, chapter 8 and 39. Tingnan po natin. The war that's going on in Israel and that region of the world and the Middle East turmoil and conflict that's on the news almost every single day and night, and sometimes worse than others, it could very well be the war of Ezekiel 38 and 39 that precedes the Gog and Magog invasion of the Allied armies led by the Russian leader. And again, don't leave here and say Tiff said the conflict that we see in the Middle East and Hamas and Hezbollah, and he said that, that's the war just before Gog. I'm not saying that. I'm just saying there's not enough biblical evidence to be dogmatic and say that it is, but there is enough biblical context that I don't think you can say for absolute certainty that it isn't. Okay. So, sa madaling sabi, mga sangkay, hindi pa po itong nagaganap ngayon. Kasi, kung i-describe po natin, mga sangkay, yung mga mangyayari at that time, sobrang malala. Matindi eh. Kagaya po nito, may huge hailstones na magaganap. Each weighing about 100 pounds fell on people. Ganun po mangyayari, mga sangkay. So, sobrang lala. Ito, the great city split into 3 parts and the cities of the nations collapse. Ganun po ang mangyayari. Kaya, hindi pa po ito, mga sangkay. Ano to eh? The police pa lang to eh. Wala pa po ito. Slight war, ito mga nangyayari sa ating bansa. Pero, yung Battle of Armageddon, ito po yung gera na hindi pa po nararanasan ng buong mundo. Alright? Grabe, mga sangkay. So, kayo, ano po ang inyong opinion tungkol dyan? Yung mga hindi po alam itong about sa Battle of Armageddon, ito po ay propesya na nakasulat sa Bible. Kapag nangyari to, yun na yung huling digmaan na magaganap sa mundo. At after neto, mga sangkay, ito na po yung judgment sa lahat ng tao. Okay, so ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.